At sa pagpapatuloy ng ating recap, nakatayo si Klein sa sangandaan ng kanyang lumang buhay at ng mga kakaibang bagay na naghihintay sa kanya kasama ng Nighthawks. Matapos niyang pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian ay napagtanto niyang ang pagsali sa kanila ang pinakamainam na paraan para maintindihan ang mga hiwaga ng mundong ito at baka sakaling makahanap din siya ng paraan para makabalik sa Earth. Pero bago ang lahat ay kailangan muna niyang mabuhay bilang isang Byander ng hindi nababaliw o nabubunyag na isa siyang transmigrator. Binigyan siya ni Don ng direksyon papunta sa tila pinakakahinahinalang bar sa buong bayan. Pagdating ni Klein sa lugar ay pumasok siya sa isang pugad ng kaguluhan kung saan ang mga lasing na lalaki at hayop ay nag-aaway na parang normal lang sa isang panahon, amoy alak, dugo at maling desisyon ang bumabalot sa paligid habang papalapit si Klein sa bartender, ramdam ang kanyang pagka-out of place sa gitna ng mga nagkakagulong tao. Nang sabihin niya ang code words na binigay ni Don na nandun siya para sa Hound Pub Special at tumatango ang bartender, na mukhang nasaksihan na ang lahat ng uri ng basura sa mundo ng tao at inihatid siya nito sa isang tagong lagusan palayo sa tila bahay ng mga hayop. Ang lagusan na iyon ay nagbukas patungo sa totoong headquarters ng Nighthawks, ang Blackthorn Security Company na isang front na ginawa para itago ang kanilang mga supernatural na gawain mula sa karaniwang mamamayan. Kaagad niyang nakilala si Roseanne, ang receptionist na sabay na nakakaaliw at sabog. Inilakad siya nito sa mga pasilyong may mga opisina at ipinakilala siya sa ibang miyembro ng grupo habang dumadaan sila. Nariyan si Royal na isang astig na babae na tila kaya kang patayin gamit lang ang paperclip. Si Fry naman ay nakaupo sa kanyang mesa na abala sa pagdrawing, may ekspresyong para bang nakita na ang lahat at wala nang tiwala sa kahit kanino. Si Kenley, ang pinakabagong traumatized na miyembro bago dumating si Klein, ay tumingin sa kanya na para bang sinasabi na welcome sa mental hospital rookie. Pagdating nila sa opisina ni Captain Don ay agad na umalis si Roseanne dahil masyado siyang duwag para kausapin ang kapitan. Natawa si Klein pero medyo nag-alala rin kung ang receptionist ay takot sa kapitan at anong klaseng tao kaya ang ice guy na ito, baka mas malala pa kaysa sa hitsura niya, at nagulat si Klein nang sinalubong siya ni Don ng may init at kumpiyansa. Pinuri siya dahil pinili niyang maging isang Byander, pero bago pa lumalim ang usapan, biglang naging seryoso ang mukha ni Don at nagsindi siya ng kandila at inakay si Klein papunta sa isang lihim na silid na puno ng mga plaque. Nakasulat dito ang mga pangalan ng mga dating Nighthawks na nasawi. Ipinaliwanag ni Don na kadalasan at ang kapangyarihan ay unti-unting nagpapabaliw sa mga Byander. Mabigat ang tono ng kanyang boses, puno ng karanasan, at bawat pangalan sa pader ay isang paalala ng mga taong nawala ng kontrol, na nilamon ng mga supernatural na puwersa. Pinaalalahanan niya si Klein na dapat niyang maintindihan kung ano ang tunay na pinapasok niya. Ang pagiging Byander ay hindi lang basta pag-inom ng mahiwagang potion, kundi isang araw-araw na pakikipaglaban para hindi tuluyang mawala ang kanyang pagkatao. Ayon kay Don, ang mga Byander na walang sapat na pagsasanay o suporta ay mas malapit sa panganib ng pagbabagong anyo na posibleng maging halimaw. Ang potion ay nagbibigay ng kapangyarihan at kapalit ng katinoan at kontrol sa sarili. Dito nalaman ni Klein na ang simbahan ng Diyos, ang Evernight, ay may access sa 4 na pathways, at ito ang Seer, Sleepless, Mystery Prior at Corpse Collector, at bawat pathway ay may kanya-kanyang kakayahan at kalakip na panganib. Ang Seer pathway na may kakayahan tulad ng Spirit Vision at Divination, ay mayroon lamang formula para sa Sequence 9 sa ngayon, at pagkatapos ng seryosong sandali sa memorial ay inutusan siya ni Don na hanapin si Old Neil, ang alchemist ng kanilang grupo. Naglakad si Klein sa loob ng headquarters hanggang sa makarating siya sa isang maliit at magulong opisina na para bang sumabog ang laboratorio ng isang baliw na siyentipiko. Nagkalat ang mga papel at napupuno ang mga lagayan ng kakaibang bote at amoy kemikal ang buong silid. Si Old Neil ay eksaktong tulad ng inaasahan ni Klein na isang matandang masungit pero kakaiba. Agad siyang pinagtrabaho nito at pinag-ayos ng mga dokumento, at habang inaayos nila ang kalat, binanggit ni Neil ang ilang transcript mula sa panahon ni Emperor Rosel. Inirereklamo niyang masyadong luma at mahirap intindihin ang wika ng mga ito, pero halos tumigil ang tibok ng puso ni Klein nang makita niya ang mga dokumento na nakasulat ito sa perpektong Chinese. Personal na diary entries pala ito ni Rosel at hindi ito mabasa ni Neil, pero si Klein ay naiintindihan niya ito ng buo. Ipinakita sa mga diary entry ni Rosel ang kanyang personalidad at mayabang, makasarili, at parang siya ang orihinal na main character noong panahon niya na 200 taon na ang nakalipas.
Isang entry ang nagsabi tungkol sa isang kaawa-awang tao na nakulong sa bagyo at naligaw sa dilim na iniisip ni Klein na maaaring mahalagang clue, pero mas mahalaga ay isa pang entry ang nagsiwalat na nadiskubre ni Roselle ang susi sa pagtunaw ng potion, na isang kakaibang kaalaman tungkol sa tunay na pagsasabuhay ng ibig sabihin ng pangalan ng iyong pathway. Ikinagalit ni Roselle na hindi niya pinili ang isa sa tatlong partikular na pathways at ito ang Seer, Marauders o Apprentice at na-realize ni Klein na napakahalaga ng impormasyong ito. Pinatunayan ng diary na si Roselle ay isa ring transmigrator mula sa China at maaaring ang kanyang mga karanasan ang maging susi para mabuhay si Klein sa mundong ito. Nang tanungin siya ni Neil kung anong pathway ang gusto niyang tahakin, malinaw na ang sagot ni Klein na gusto niyang maging isang seer at tumatango si Neil, tanda ng pagsang-ayon at sinimulan na ang paggawa ng Sequence 9 na potion para kay Klein. Ang potion ay mukhang isang bagay na gumapang mula sa kanal at namatay na isang makapal na maitim na likido na parang gumagalaw mag-isa. Ang amoy pa lang ay nakakaikot ng sikmura pero alam ni Klein na wala na siyang atrasan. Alam niyang ang lasa nito ay parang ending ng Attack on Titan pero nilunok niya ito sa isang lagukan. Agad ang epekto ay isang malakas na alon ng enerhiya ang dumadaloy sa katawan ni Klein, para bang may kuryenteng bumabalot sa kanya at ang paningin niya ay biglang napuno ng bagong impormasyon kaya na niyang makita ang mga aura ng tao at bagay, mga agos ng enerhiya na nagpapakita ng mga nakatagong katotohanan ng mundo. Nanginginig ang buong headquarters dahil sa matinding enerhiyang lumalabas mula sa kanyang katawan. Kalma lang si Neil habang ginagabayan siya sa proseso na parang isang matandang komadrona at ipinaliwanag kung paano kontrolin ang spirit vision sa pamamagitan ng pagtap sa noo para i-activate o i-deactivate ito. Nag-ensayo si Klein habang pilit niyang hindi himatayan sa sobrang dami ng bagong nararamdaman. Nang tingnan niya si Neil gamit ang bagong paningin ay may napansin siyang hindi kanais-nais ang health aura ni Neil ay mukhang sobrang sama, at may dalawang anino ng mata na lumulutang sa likod nito. Nagkunwari siyang kalmado at tinanong si Neil tungkol dito at sagot ni Neil, normal lang daw ang mga hallucination sa mga bagong Beyonder pero hindi kumbinsido si Klein na unti-unti niyang naiintindihan na sa mundong ito, ang mga bagay na mukhang imahinasyon lang ay maaaring totoo at supernatural. Nang tuluyan ng bumalik sa normal ang katawan ni Klein at inatasan siya ni Don na magronda araw-araw malapit sa bahay ni Welch, binabayaran siya ng maayos at ginagamit niya ang kanyang seer abilities para hanapin ang anumang bakas ng nawawalang antagonist family diary. Simpleng trabaho ito sa paningin ng iba pero alam ni Klein kung gaano ito kahalaga dahil ang diary na iyon ay konektado sa kanyang unang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang unang tunay na misyon ni Klein ay dumating nang lapitan siya ni Leonard tungkol sa isang kaso ng kidnapang. Si Elliot ang anak ng negosyanteng si Bacchus ay dinukot ng hindi kilalang mga kriminal at kailangan ni Leonard ang divination abilities ni Klein para mahanap ang bata. Gamit ang spirit vision ay nagsimulang mag-scan si Klein sa paligid hanggang sa may nakita siya. Nasilip niya ang loob ng isang madilim na bahay na may dalawang matanda at isang bata sa loob, pero may kakaiba sa mga kidnappers ito ay magulo at hindi matatag ang kanilang aura, at nagsasalita sila tungkol sa mga bomba na parang wala sila sa matinong pag-iisip. Hindi na nagdalawang isip si Leonard at sinipa niya ang pinto at sumugod sa loob gamit ang lakas mula sa kanyang sleepless pathway. Madaling napabagsak ang dalawang kidnappers at habang sinisigurado ni Leonard ang kaligtasan ni Elliot, may kakaibang pakiramdam si Klein parang may mali sa sitwasyon. Bigla na lang nangisay ang mga kidnapper at nagsimulang magbago ang anyo, umiikot at lumaki ang katawan nila hanggang sa naging isang halimaw na may maraming braso at matatalim na ngipin. Hindi pala sila ordinaryong kriminal kundi mga Beyonder na nawalan ng kontrol o posibleng mga karaniwang tao na naimpluwensyahan ng supernatural na puwersa. Agad na kinuha ni Klein si Elliot at tumakbo palabas ng kwarto habang si Leonard naman ang humarap sa halimaw. Malakas at mabangis ang nilalang pero nakalalamang si Leonard dahil sa mga kakayahan niya bilang isang sleepless. Nang tangkaing tumakas ng halimaw ay napilitan si Klein na gamitin ang baril na kahit hindi siya sanay. Tinarget niya ang ulo pero sa balikat ito tumama at ayos na rin. Unang beses niya kasing gumamit ng baril sa isang delikadong sitwasyon. Tinapos ni Leonard ang laban sa pamamagitan ng kanyang kakayahang magpatahimik gamit ang sleep-inducing ability. Nagsalita siya ng isang tula na nagpaidlip sa halimaw at ang kombinasyon ng lakas sa labanan at mahiwagang kapangyarihan ay unang sulyap ni Klein sa tunay na potensyal ng mga Beyonder. Pagkatapos ng misyon ay tinignan siya ni Leonard ng may kakaibang tingin at sinabing may exciting daw kay Klein at dahil sa kababalaghan ng komento,
Agad na nagpasya si Klein na umalis bago pa siya madamay sa kung anumang spicy na ibig sabihin ng sinabi ni Leonard. Habang paalis na si Klein sa bahay ay nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad sa isang partikular na kwarto. Napakalakas ng pakiramdam na halos masakit sa katawan na parang may alaala na pilit bumabalik sa kanyang isipan at pinilit niyang huwag pansinin ito. Iniisip na baka nerbiyos lang dahil sa kanyang unang misyon at umuwi na siya. Pero habang naglalakad pa uwi ay sinusundan pa rin siya ng kakaibang pakiramdam at bigla siyang nagkaroon ng malinaw na vision na nakita niya ang sarili niyang bumalik sa madilim na bahay na yon, lalo na sa kwarto na tila pamilyar sa kanya at sa vision ay nakita niya ang nawawalang notebook ang Antagonist Family Diary na nakakakubli sa mismong lugar na iyon. Nang bumalik siya sa realidad at napagtanto niyang hindi ito basta imahinasyon at ang orihinal na Klein ay dati nang nakapunta sa bahay na iyon, doon niya itinago ang diary na malamang noong iniimbestigahan pa nila ito kasama sina Welch at Nia at ang kakaibang resonance na naramdaman ni Klein ay tawag ng kanyang nakaraang aksyon, parang sumisigaw ang alaala niya mula sa dating katawan. Ngayon ay nahaharap si Klein sa isang mahalagang desisyon at alam na niya kung nasaan ang diary. Pero ang pagbawi nito ay nangangahulugang haharapin niya ang mga kakaibang puwersang konektado rito. Ang diary na ito ang nagtulak sa 3 tao na magpakamatay sa malagim na paraan at hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung bakit siya lang ang nakaligtas. Pagdating sa bahay ay nakaranas si Klein ng ilang di inaasahang benepisyo sa bago niyang buhay bilang isang Nighthawk. Ang pansamantala niyang sahod ay sapat para makalipat ang pamilya Morty sa mas maayos na bahay na kapalit sa dati nilang masikip at inupahan na silid. Ipinagdiwang ito nina Benson at Melissa sa pamamagitan ng pagbibigay kay Klein ng bagong suit bilang simbolo ng bago niyang estado at ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan, kahit na mukha siyang discount Sherlock Holmes. Sa headquarters ay iniimbestigahan nina Don at Leonard ang isang sospek. Ginamit ni Don ang kanyang nightmare abilities para sumilip sa isipan ng lalaki at doon nila nalaman na ipinasa niya ang Antagonist notebook sa isang misteryosong organisasyon na tinatawag na Secret Order at ibinenta ito. Biglang pumasok ang isang empleyado at iniulat kay Don na may lead si Klein tungkol sa kinaroroonan ng notebook, kaya sina Don, Leonard at Klein ay agad na nagtungo sa tahanan ng pamilya Bieber kaso huli na ang lahat dahil pinatay na nito ang buong pamilya, at gumagapang na ang mga insekto sa kanilang nabubulok na bangkay. Halos isuka ni Klein ang almusal niyang pang-medieval sa sobrang hilakbot, pero pinasinghot siya ni Don ng mahiwagang potion para kumalma at napansin ni Leonard na nawawala ang anak ng pamilyang iyon na si Ray kaya inutusan niya si Klein na gamitin ang divination. Ibinabato niya ang litrato ni Ray kay Klein para simulan ang ritual pero nagkamali ang ritual na halos matusok si Klein ng sarili niyang Seer Rod, at sinabi ni Don na may mas makapangyarihang mahika ang nakialam. Dahil dito ay napagpasyahan nilang humingi ng tulong sa simbahan para mahanap si Ray at maya-maya, habang naghihintay sina Don at Klein sa mga opisyal ng simbahan ay iniabot ni Don sa kanya ang isang topaz pendulum, na makatutulong para palakasin ang kanyang seer abilities. Ibinunyag din ni Don na pinayagan na ng mga nakatataas na opisyal ang paggamit ng isang mapanganib na Grade 2 magic weapon para sa misyon at kasalukuyan itong i-deliver. Dumating ang 3 opisyal at ipinakilala ni Don sina Klein sa 2 lalaki na sina Aayor at Bora. Ang pangatlo ay si Dolly ang psychic na gumawa ng evaluation kay Klein noon. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ni Don nang malaman niya kung anong magic tool ang dinala. Sabi niya ay masyado iyong delikado at nagkaroon ng kaunting pagtatalo. Pero iginiit ng mga kasama na iyon ang pinakamainam na paraan para matagpuan si Ray na pinaniniwala ang ina po ng Antagonist family at ang tool ay likha rin ng pamilya niya. Pinatahimik ni Aayor ang lahat at sinabing hindi siya ang nagdesisyon tungkol sa tool, taga-deliver lang siya nito. Sinabi niyang simulan na ang proseso at inutusan silang mahaplos ang hangin sa paligid nila bilang proteksyon sa epekto ng magic tool dahil nagsisimula na ang ritual. Habang pinapanood ni Klein ang mga matatanda na gumagawa ng nakakahiya at kakaibang galaw at napaisip siya sa mga desisyon niya sa buhay pero sumunod na rin siya, pagkatapos inactivate ni Ayer ang mahiwagang tool at lumabas ang isang nakakatuwang clown puppet at yun ang akala ni Klein sa una. Sa loob lang ng ilang segundo ay naging agresibo ang clown at biglang bumagal ang oras para kay Klein at naramdaman niyang parang sinasakal siya habang papalapit ang manika sa kanya. Buti na lang at sinampal siya ni Leonard sa balikat kaya natauhan siya at ipinaliwanag sa kanila kung paano gumagana ang tool. Hindi talaga buhay ang clown puppet pero ito ay pumipili ng 1 o 2 tao sa paligid at ginagawang puppet ang mga ito,
at ngayon si Klein na ang sinusundan ng clown na parang isang possessive na girlfriend. Habang nilalaro sila ng manikang mamamatay ay inihulog ni Ayer ang coat ni Bieber at nang makita ito ng clown, bigla itong nagwala at pinatutunayang may koneksyon nga si Ray sa antagonist family, agad nilang sinelyuhan ang agresibong tool at sinimulan ang paghahanap kay Ray. Pero nawala ng dignidad si Klein nang kailangan niyang maglakad sa lansangan na kunwari hinahampas niya ang isang di nakikitang kalaban, habang ang buong squad ay patungo na sa karwahe at sinaway siya ni Leonard at sinabing itigil na niya ang weird acting at sumakay na. Samantala sa isang abandonadong bodega sa bayan na isang miyembro ng Secret Order na nakakuha ng notebook ay nagsasagawa ng madilim na ritual para maabsorb ang kapangyarihan ng notebook at maging sobrang makapangyarihan. May isang lalaking naka-makeup ng clown at nakasuot ng suit na lihim na nanunood sa ritual. Nagsisisi dahil huli na siya sa pagkuha ng notebook pero gumamit siya ng mahika para samantalahin pa rin ang sitwasyon at sa gulat niya ay gumana ito. Bigla namang dumating ang squad ni Klein na gamit ang topaz pendulum at ang clown puppet para matunten ang eksaktong lokasyon ang mismong warehouse, pero bago pa sila makapasok ay biglang sumabog ang gusali at lumabas ang isang galit na Beyonder na halatang hindi lumalampas ng pagkain. Ninerbyo si Klein at umatras kaya't binigyan siya ni Don ng sleep charm habang sila ni Leonard ay gumamit ng kanilang ability na tinatawag na Midnight Poet para subukan na pabagsakin ang halimaw, pero hindi bumagsak ang nilalang at doon na napagtanto ni Don na hindi ito isang galit na Beyonder, ito ay isang patay na kaluluwa na ginamit sa pamamagitan ng madilim na mahika. Mukhang gustong makuha ng halimaw ang clown puppet kaya inutusan ni Don si Dolly na hanapin ang kahinaan nito habang siya at si Leonard ay patuloy na sinusubukan na pigilan ito kahit walang epekto ang kanilang mahika laban sa halimaw, gamit ang kanyang mystic eye at sinabi ni Dolly na kailangan niyang mapatigil ang halimaw sa loob ng 3 segundo para tuluyang mapuksa ito. Agad na kumilos ang mga Nighthawk pero bago pa sila makagalaw ng maayos sila ay pinabagsak isa-isa, bagbog sarado si Leonard at habang si Don ay naitulak at natusok ng halimaw habang sinusubukan niyang itali ito gamit ang isang magic net. Sina Ayor at Bora naman ay natalo rin habang pinoprotektahan ang clown puppet. Naisip ni Klein na wala ng pag-asa pero pinilit niyang mag-ipon ng lakas at ginamit ang sleep charms. Sa pagkakataong iyon ay nakita ni Dolly ang tamang tiyempo at ginamit niya ang kanyang espesyal na spell, ang Nether's Hand, at tuluyang pinulbos ang halimaw kasama siyang bumagsak. Mabilis na lumapit si Don at pinainom si Dolly ng healing potion habang wala pa itong malay. Sa gilid ng kanyang paningin ay nakita niyang hawak ni Klein ang notebook at habang may isang misteryosong clown na nakasuot ng suit ang humahabol dito. Binaril ni Don ang clown pero bigla niyang napagtanto na ilusyon lang ito at ang tunay na kalaban ay nagtatago pa rin sa paligid, kaya agad niyang sinabihan si Klein na lumayo sa puppet tool habang sinusubukan nilang harapin ang kaaway. Pero masyadong malupit ang kalaban, kayang umiwas sa lahat ng atake ni Ayor, Bora, Leonard at Don, at habang natatarante si Klein sa lakas ng kalaban at sa tila kakayahan nitong hulaan ang susunod na galaw. Naisip na lang niya na iasa sa Gotcha Gods ang lahat at basta na lang nagpaputok ng baril at sa gulat ng lahat ay tumama ito. Akala ng grupo ay may pag-asa na silang manalo pero biglang nakalapit ang clown sa puppet tool na binabantayan ni Ayor at Bora at tinawag ito pabalik sa kanya. Biglang huminto ang oras at lahat ng kalalakihan ay naging mga puppet. Natarante si Klein at nag-isip ng paraan para hindi siya maapektuhan ng kapangyarihan ng puppet. Naalala niya na pwede siyang mag-transport papunta sa Divine Realm bilang panlabas na puwersang maaaring gumising sa kanya. Sa gulat niya ay gumana ito at alam niyang kailangan niyang bumalik agad bago tuluyang mapahamak ang mga kaibigan niya. Gumamit siya ng pendulum para sa divination kung ligtas ba ang bumalik at nang nakumpirma niya ito, agad siyang naglakbay pabalik. Gumana ang kanyang migration at ligtas na siyang muling gumising pero ang suot-suot na clown ay hindi pa alam ang nangyari. Lumapit ang clown kay Klein gamit ang illusion magic at inalok siyang palayain pati na rin isiwalat ang susunod na sequence ng Seer Pathway. Lihim lang daw ito sa kanilang dalawa dahil hindi pa gising ang ibang kasama. Kapalit nito ay hiningi ng clown ang antagonist notebook at pagkatapos sabihin ang susunod na sequence, hiniunat nito ang kanyang tungkod para kunin ang notebook pero biglang gumalaw si Klein at binaril siya. Ilang sunod-sunod na putok pa ang pinakawalan ni Klein para siguraduhin na mawawala na ang clown sa mundo. Ngunit bago pa siya makapaglabas ng buntong hininga at biglang tumayo ulit ang kalaban, nagsimulang bulong-bulungan nito ang salitang Horus bago tuluyang bumagsak at mamatay. Napansin ni Klein ang marka ng Secret Order sa katawan ng kalaban.
Ngayon na wala na ang pesteng clown ay tinulungan niya ang mga kasamahan niyang makabalik sa normal, pinuri siya ni Don sa mahusay na pagkakaresolba ng misyon at habang unti-unting bumabalik ang lahat sa malay, lumapit si Leonard kay Klein at inamin na gising din siya habang kontrolado ng puppet. Sinabi niyang hindi lang si Klein ang special hotshot sa grupong ito at maya-maya ay kinausap ulit siya ni Don. Sinabi nitong mahusay ang ginawa niya laban sa isang Beyonder na mas malakas pa sa kanya, at tiyak matutuwa ang cathedral na nalaman nilang natalo ni Klein ang isang miyembro ng Secret Order mag-isa. Bagamat mabigat sa loob ni Klein ang pagpatay sa tao ay sinabi ni Don na dahil sa ginawa niya, maraming buhay ang naligtas at doon na sinabi ni Klein na alam na niya ang susunod na sequence ng Seer at ito ang clown sequence para umakyat sa level 8. Matapos ang lahat ng formalidad ay umalis na sina Aayor at Bore dala ang siraulong clown puppet. Bago sila umalis ay tinawag nila si Klein na isang promising lad at tinanong kung paano niya natalo ang Beyonder. Binigyan siya ni Don ng day off at sinabi nitong siya na ang maghahatid kay Dolly pauwi. Ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ni Klein ang pangalan na Horus at ang bangkay ng clown, kaya nagpa siyang dumalaw sa dati niyang propesor sa universidad na si Isaac at tanungin tungkol sa salitang iyon. Malugod siyang tinanggap ni Isaac at sinabi nitong pamilyar ang Horus Mountain Range at ang mga Evernight magic folk na nanirahan doon, pero hindi siya sigurado kaya't sinabi ni Klein na magpadala na lang ng liham kung sakaling may maalala pa siya. Habang paalis si Klein ay napansin ni Isaac na parang may malalim na dahilan sa likod ng pagtatanong nito, tinakpan lang ito ni Klein sa pagsasabing nagtatrabaho siya sa isang security company na nangongolekta ng artifacts. Bago siya tuluyang makaalis ay binalaan siya ni Isaac na huwag masyadong lumalim sa madilim na bahagi ng mundong ito, dahil may mga nakakasindak na bagay na hindi kayang unawain ng tao at paglabas ni Klein sa loob ng opisina ni Isaac, makikitang isa rin pala siyang Beyonder at ginagamit niya ang mahika para buuin ang isang nakakatakot na kalansay.